we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City, angol human gipusil sa iyang silingan. Mga ekipo sa paghimo og illegal nga droga na diskubrihan sa Maitum, Sarangani. Transport Cooperative sa Davao Region supak sa pagsuspenso sa PUV modernization. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gipasabot sa kapulisan nga magsilbi sila og warrant of arrest sa usa sa mga co-accused ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy nga si Crescente Canada. Hinungdan sa gipahigayng checkpoint sa Barangay Tamayong sa Davao City kagahapon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sumala sa Police Regional Office 11, misulay sila og silbi og warrant of arrest batok kang Crescente Canada sa Barangay Tamayong, Davao City kagahapon. Human kini nasiplatan di palang dugay. Apan napakyas human nga wala nila kini nakita sa lugar kagahapon. Magsilbi unta og warrant of arrest ang PNP adlong Lunes sa Barangay Tamayong, Davao City alang sa usa sa mga co-accused ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong trafficking nga si Crescente Canada. Kini sumala sa Police Regional Office 11, human sila nakadawat og impormasyon nga ana kini sa maong barangay. Pag-check we received information that Crescente Canada is in Tamayong kasi siya nga ang barangay kapitan doon. Okay. We have people who are monitoring the place. Actually may mga visuals tayo. Okay. Nakita natin siya. May mga nakakita ng mga tao natin the day before. So nagplano kami na i-serve sa kanya ang warrant of arrest niya. Sumala pa, pipila ka mga kabalayan ang gisearch sa kapulisan. Apan pakyas nilang makita si Canada atol sa pagsilbi og arrest warrant. Duna sa random checkpoint sa Purok 2 ang kapulisan nga nakatabon ang nawong. Gani, ang residente nga si Puldo nadugayan sa pagpangompra sa Bangkirohan Public Market sa downtown sa Davao City. Human giharang og wala gitugutan nga makalahos sa maong purok pasado alas 2 sa kadlawon. Mga 2:28 AM agi para mi sa Purok 2 di daw paagi kay wa daw magkaagi nga okay makasulod og gawas nga sakyanan. Wala ko kabalo sa rason sir bag na buntagan mi og pangumpra kay layo ba itong Davao nya ang isda didto. Dapat kadlaw na naka didto. So naiga may diferensya sa mong panginabuhi. Sumala pa, pipila usab ka mga sakyanan og media personnel ang giharang. Gani ni atong Biyernes sa gabi, naalarma usab ang pipila ka miyembro sa KOJC. Dihang nagpahigayon og checkpoint ang kapulisan nga nakasuot og mask ug sunglasses. Busa, gi-question sa mga miyembro sa KOJC kung angay matud pa ang gipahigayon nga checkpoint sa kapulisan duol sa ilang compound. Sa Senate hearing sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nga gipahigayon ni Senator Ronald De La Rosa. Nagpadayag sa ilang reaksyon ang kampo sa KOJC sa nahitabo. Kaninang madaling araw nag-attack na sila sa isang compound na naman namin. Armed policemen were there. Ginising na naman yung mga farmers namin na nakatutok ang baril sa kanilang mga noo. Pwede ba tumigil na yung mga kasinungalingan ninyo? Hinoon gibutyag sa kapulisan nga normal operational procedure ang gipahigay nga checkpoint sa kapulisan. Gibutyag usab ni ining nga sa gitgit sila nga bahay nagapwesto aron dili matud pa maalarma ang mga miyembro sa KOJC. Our policemen at night, they're looking for them in dark places. Kasi sir, nagtatago talaga ang mga pulis ko sir. Pinatatago ko sir sa highway para hindi precisely for that reason, for them not to alarm people. But these KOJC members are going out of their way. Aduna say sugyot ang senador ngadto sa PNP. At kung may information kayo na matanggap na nandoon si Pastor Kibuloy, you can
you can serve your warrant anytime. Pero yung ganun na intimidating sa mga estudyante na papasok doon, na nandun kayo palagi. Sara, sa karon wala na ang checkpoint sa Purukdos sa Tamayong, Davao City. Gani miingon ang Pro 11 nga ilan nang i-require ang ilang mga personahe nga musuot og standard uniform kung magpahigayon og checkpoint. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. May pasalig na ang Philippine National Police nga ibalik ang Vice President Sara Duterte ang mga sinaligan niini nga police personnel. Kini gibutiag ato sa Senate hearing kagahapon. Na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na kung pwede, ibalik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Subay sa hangyo ni Senador Ronald De La Rosa, misaad si PNP Chief General Romel Marbil nga ibalik ang mga personahe nga taga Davao nga nanilbihan kang Vice President Sara Duterte nga nalakip sa pagkuha sa 75 ka mga security detail niini. Kini ato sa Senate hearing nga gipangunahan sa Senador adlong Lunes. Sumala ni Senador De La Rosa nga nanginahanglan lang gihapon og security detail nga masaligan ang bise. Una nang gibutyag ni Marbil nga ang pagkuha sa 75 ka security detail alang sa paghusay sa deployment sa kapulisan. Wala matud pa'y nakita ang Presidential Security Command nga bahad sa seguridad sa Vice Presidente. Gipaklaro usab niini nga walay political pressure sa pagkuha sa 75 ka security details ni VP Sara. Ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kampo ni VP Sara kalabot sa pahayag sa PNP. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang padayong ginatambalan sa ospital. Human nga gipusil sa iyang mismong silingan. Sospek usa matud pa kaaktibong security guard nga misibat human sa hitabo. Ani ang report. Angol og padayong ginatambalan sa ospital ang 44 anyos nga lalaki nga residente sa sitio Sumpong, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Human nga nakayaagom og daghang samad pinusilan. Sumala pa sa kapulisan nga nahitabo ang insidente pasado alas 8 sa gabi adlong Domingo atol sa birthday celebration sa panimalay sa biktima. Nakainom na kuno ang sospek og nakabangi niini ang biktima nga may resulta sa pagpamusil. Human ang krimen, gilian kuno nga misibat ang sospek sa dili pa matino nga direksyon samtang gidala sa ospital ang biktima. Nahubog ug maayo kadtong suspitsado nya dayon gipangita niya ang anak nga nag-attend og birthday. Anya pag-abot niya dito sa venue, gipakaon pa siya sa biktima. Unya dayon nagmaoy man siya dito katong suspitsado gingon og nasuko kay nakadungog og dili maayo nga istorya. Ang suspect usa matud pa ka security guard nga nailhan na sa kapulisan. So nanatay pangalan. So ang atong police station to nag-andam na pud sa mga dokumento nga atong ipasa ngadto sa buhatan sa piskalya. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang panimalay sa biktima apan walay tao sa balay. Makita pasab ang dugo sa biktima dool mismo sa gate sa mong panimalay. Kasong murder ang gipasaka sa kapulisan batok suspect. Padayon pasab ang ilang hot pursuit operation batok suspect. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. 5 ka-hektaryang state-of-the-art Misamis Oriental Provincial Jail sa Initaw, Misamis Oriental ang nahuman na. Gianunsyo sa Misamis Oriental Provincial Government o kontraktor niini nga nahuman na ang konstruksyon sa 5 ka-hektaryang moderno Misamis Oriental Provincial Jail nga anaa sa sulod sa lungsod sa Initaw sa Misamis Oriental. Among pasilidad ang gipondohan sa provincial government isip tubag sa problema sa kasamtangan jail dormitory sa Cagayan de Oro City nga hilabihan na kagamay para sa mga PDL. Kompleto sa gamit among bagong pasilidad ug adunay mga CCTV nga gibutang sa mga vital areas. Sulod sa mga selda, makita sa mga nakaplastar nga higdaanan para sa mga PDL nga mabutang sa mong pasilidad. Sa karon ginahanay pa sa LGU ang proseso sa pagbalhin sa mga PDL sa maong bagong pasilidad.
ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipaygayon karong hapon ang State of the City Address ni Davao City Mayor Baste Duterte. Atong sado ng detalye na ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, alas 2 karong hapon, gisugda ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang iyang State of the City Address o ang iyang SOCA. Dinhi iyang gihimugatan nga ang paglambo sa Davao City tungod matud pa sa pagtinabangay sa tanan ug bisan pa man sa mga hagit nga giatubang niini karon dili matud pa matandog ang mga Davaoenyo. Sa peace and order, gipasigarbo sa mayor nga walay natalang terror-related incident sa syudad sukad sa iyang paglingkod sa katungdanan. Isip mayor, butang nga iyang gipasalamatan ang kapulisan ug kasundaluhan sa pagbintenar sa kalinaw sa dakbayan. Taliwala niini, subling gibalik sa mayor ang matud niya pag-bypass kaniya sa pagpili sa Davao City Police Office Director. Kay sumala niya wala siya gikonsulta apan bisan pa man niini subli niyang giingon nga ang iyang hatagan og tsansa nga himuon ang iyang trabaho si DCPO Acting Director Police Colonel Hansel Marantan kinsa wala mitambong sa SOCA. Gipasidadaan sa mayor ang DPWH nga matud niya gapamungkag sa mga tarungpang nga mga dalan ug pagsiminto ug balik niini. Special mention sa mayor ang mental kay diha matud pasagad kini ginahimo. Sumala sa mayor, nagkalas-kalas ra daw og kwarta sa tao ang DPWH. Sumala sa mayor nga aron mahuman daw ang lalis, maghatag o mag-provide ang City Government of Davao og listahan kung unsa nga proyekto ang kinahanglan sa syudad ug didto mamili ang DPWH og himuon nila nga programa. Dili daw magmugna-mugna og proyekto para lang dunay trabahoon ang DPWH o nya dili daw haom sa panginahanglan sa mga Davaoenyo. Sa isgutan ng pangkinaiyahan, sumala sa mayor, dili welcome ang mining sa Davao City. Gibutyag sab ni Mayor Baste nga gihold sa DENR ang Waste to Energy o WTE project. Giawhag niya ang DENR nga dayunon ang proyekto kay makatabang matud pa kini nga maminusan ang basura sa syudad ilabi pa nga puno na ang sanitary landfill. Hinuon nanganti ang DENR nga punduhan nila ang proyekto sa tuig 2026. Gipunto sab niya nga ang kamahinungdanon sa pagpangandam batok kalamidad usa na diha ang pagtuman sa preemptive evacuation sa syudad, labi pa nga ubay-ubay ang bahaunon nga lugar. Sa isgutanan nga transportasyon, kinahanglan matud pa nga i-modernize ang mass transport. Apan, tungod matud pa sa isyu sa politika ug pag-ipit sa administrasyon, nagduda ang mayor nga mapunduhan ang high priority bus system project sa syudad nga makatabag unta daw aron ma-decongest ang Davao City. Ang maong proyekto dili kaya punduhan sa LGU. Samtang sa edukasyon, plano sa mayor nga mapakusgan ang scholarship program. Plano niini nga magdalit og scholarship sa postgraduate ug iyang giawhag ang City Council nga alukaran kini og pondo. Duna po'y Special Education Fund ang Davao City nga 851 million pesos. Gipasigarbo sab ni Mayor Baste ang kalambuan sa syudad sa turismo. Ana sa 1,296,928 tourist arrivals ang natala sa 2023. Mas taas kini sa kapin 800,000 tourist arrivals sa tuig 2022. 2,140 ang licensed tourist establishment, ang 4,105 ang MICE events kagipaygayon sa 2023, kapin 1,080,000,000 nga ang actual investment ang natala. Ang Davao City ang dunay pinakadakong natampo sa gross domestic product sa Davao Region nga anaa sa 51.8%. Samtang dunay 318 plantilla positions sukad 2023. Kapin libo ang nahatagan og panginabuhian. Paningkamutan sab daw sa LGU nga walay magutom. Misaka ang renewal application online nga anaa sa 1,469 ug pakusgan pa sa syudad ang digitalization. Gihangyo ni Mayor Baste ang mga Davaoenyo nga mutuman sa family planning ug siguruhon nga kaya padako na mga anak kay suma sa mayor nga limitado ang pondo sa gobyerno. Apan kung daghan kaayo ang populasyon, maipit sa pagbahin sa pondo alang sa mga programa sa katawhan. Gipaigmat sab sa mayor ang katawhan sa dengue. Ilabi pa nga ting-ulan nga ilabi pa katong mga bata. Nakatutok sab ang mayor sa pagdugang og mga relocation sites ug ang pagtukod og dugang nga mga vertical housing solutions. Doon na existing 19 city-owned relocation sites ang dakbayan
62 settlement sites under Urban Land Reform Program o dunay 6 settlement sites ubos sa Slum Improvement in Resettlement Program o gadugang ni ana dunay duha ka proposed relocation sites nga kasamtangan nga ginaproseso o sa land documentation. Nahuman ang mayor sa iyahang SOCA pasado alas 4 na sa hapon ug iya kining gitapos sa pagsulti nga ang mga giatubang nga isyu karon sa syudad pagsuwayra ug dili matud pa matandog ang mga Dabawenyo. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban. Gihagit ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte nga mupasang-at og perjury cases batok kaniya. Kini kung mapamatud-an matud pa sa mayor nga namakaksya. Kinumduman nga subling gibanata ni Mayor Baste si Torre o gitawag kini nga bakakon. Human gibutyag ni Torre nga gimanipula ang mga report sa Davao City Police aron ingnon nga mubo ang crime rate sa dakbayan. Sumala ni Torre nga kung nagtuo ang mayor nga namakaksya, kinahanglan nga kasuhan siya sa mayor sa pagpamakak kalabot sa usa ka opisyal nga report sa usa ka matang nga perjury. Kinumduman nga giangkon mismo ni PNP Chief General Romel Marbil nga gi-relieve ang 19 ka station commander sa Davao City human nakitaan og discrepancies sa blatter reports sa kapulisan. So, on the criminal books naman, criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Usa ka motorista ang naputlan og tudlo human nasangit sa mga nagbitay nga kable o gitawag nga spaghetti wires sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Ang Barangay Council nanawagan sa telco companies nga panangtango na kini, ilabi pa nga pipila na ang nasangit sa maong mga kable. Ani ang balitang barangay ni Krisa Dapitan. Naputol gayod ang tudlo sa usa ka motorista nga gilang si Nathaniel human aksidenteng nasangit sa nagbitay nga mga kable o spaghetti wires samtang nagmaneho sa iyang motor sa Purok 3, Barangay Talisayan sa Zamboanga City adlong Lunes. Gilayong gihatagan og first aid ang lalaki kinsa nagpaayo pa sa ospital. Sumala sa Barangay Council, dili kini ang unang higayon nga nahitabo kini sa ilang lugar. Pipila na matud pa ang nasangit sa maong spaghetti wires. Gani, usa ka motorista ang nagarasa ng liog dihang nasangit sab sa maong mga kable. Hinuon, luwas ra kini. No, hindi kita pwede kunta kwanto beses. Kay daw hindi amo el punida di ila kay balabak and then baho el poste. Okay. Balabak el mga wires. Busa, isip temporaryong solusyon, gitabangan na lang sa Barangay Council og hipos ang mga nagbitay nga kable alang sa kaluwasan sa mga motorista. Apan nanawagan sila sa telco companies nga maoy na nag-iya sa mga wire nga aksyonan na kini. Sumala sa City Administrator's Office, nagpadayon ang paglibot sa ilang task force alambre aron tangtangon ang mga nagbitay nga kable. Apan ang hangyo sila og tabang kay dili gayud madali-dali ang pagtangtang niini tungod sa kadaghan niini og sa kadako sa syudad. Schedule sila si cuando availability tame del mga personahe del mga telcos. Kaya nga kita lamang tayo na attention del mga respective barangay. Kaya sila tamira na area di ila to dimbaho ya kayo. Reporta sila, pwede kami ito ma-action. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nadiskubrihan sa kapulisan ang mga ekipo sa paghimo og illegal nga droga sa usa ka warehouse sa Maitom, Sarangani. Usa sa giingong tag-iya sa mong warehouse, usa ka Chinese national nga padayong gipangita. Ani ang report. Pinaagi sa search warrant operation sa Sarangani Police Provincial Office, nadiskubrihan ang mga gituuhang ekipo sa paghimo og illegal nga droga sa usa ka warehouse sa sitio Sagel, Barangay Piñol, Maitom, Sarangani Province, adlong Domingo. Apan walay nasikop ang otoridad nga mga sospek sa lugar. Kinihuman gituuhang giabandona ang maong mga ekipo. Sumala sa kapulisan, usa sa mga tag-iya sa maong mga ekipo, usa ka Chinese national. Gani kapinbulan nilang gisurveillance sa maong warehouse, human sila nakadawat og impormasyon nga dunay nagaadto nga mga langyaw sa maong lugar. Wala sab matud pay business permit ang maong warehouse.
Sa ilang pagsubay, gihinay-hinay matud pa ang pag-install sa mga ekipo tungod dihang gironda sa otoridad ang lugar, wala pa makabit ang mga electrical wire aron maka-operate ang machine. Nakaputos pasabog cellophane ang ubang ekipo. Na-find out natin doon that there are suspected illegal drugs manufacturing equipment based na rin sa mga statement ng mga chemist natin. And doon sa may suspect involved, identified naman namin yung nagre-rent doon at yung nagpagawa. Nationality is Chinese. Hinuon walay nakitang droga o shabu sa pagronda sa kapulisan sa maong warehouse. Apan sumala sa otoridad, susama ang mga namuntar nga ekipo sa mga una nang nadiskubrihan nga shabulab sa ubang lugar sa mga milabayng tuig. Nagkaroon kami ng comparison sa mga previous laboratory, shabu laboratory na na-raid or na-seize ng ating mga otoridad several years ago, and it turned out na pareha sila ng layout ng mga equipment. On the part of the PNP and PDEA, we believe na it can be talagang there's a plan to manufacture illegal drugs. Padayon ang pagmonitor karon sa kapulisan sa maong Chinese national nga nailhan na nila o gituhang nagtago. Apan wala una nila gibutyag ang ngalan niini. Nakatakda nila kining kasuhan og paglapas sa Section 26 kon manufacture of any dangerous drug and or controlled precursor and essential chemical, ubo sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nasungkit sa member school sa National Collegiate Athletic Association kon NCAA nga Colegio de San Juan de Letran Lady Knights ug Lyceum of the Philippines University Manila Lady Pirates ang ikaduha ug ikatulong pwesto sa 39th Kadayawan Women's Invitational Volleyball Tournament sa Davao City. Ari ang report ni Argil Relator. Sa Game 1 sa LPU Lady Pirates kontra sa Davao Eagles ni adtong Sabado sa hapon, unang nakapuntos ang LPU Lady Pirates human ang missed hit sa Davao Eagles. Apan nakabawi dayon ang Davao Eagles sa kalkulado nga spike atul sa rally nga wala makuha sa Lady Pirates. Dikit kaayo ang nahimong laban sa duha ka teams. Di nakuha sa Davao Eagles ang unang set sa lamang nga 4 points. Apan nakabawi ang Lady Pirates sa ikaduhang set sa lamang lang nga 2 points. Apan gidumina na sa Davao Eagles ang third ug fourth set sa scores nga 25-22 ug 28-26 pabor sa Davao Eagles. Sa Game 2, tali Letran Lady Knights ug DLSU. Sugod pa lang, gibanata na sa kalaban ug atake ang Letran Lady Knights. Apan wala palupig ang Lady Knights ug miapas. Kulbahinam ang matag rally kung hangtod sa asa nga team ang makakuha og good receive ug hit sa bola. Apan naglisod na sa pag-apas ang Letran Lady Knights, sanglit halos magkatunga ang biya sa scores. Gilampaso sa kalaban ang Letran Lady Knights sa tulo ka sets sa scores nga 25-18, 25-13 ug 25-16. Sa fighting for third match ni adtong Domingo, sa first set, buena manong duha ka puntos ang nakuha sa Davao Eagles, apan nakabawi dayon ang LPU Lady Pirates. Human ang 13 minutos, nagtay na sa score nga 13 all ang duha ka teams. Dikit man ang ginukdanay og puntos, apan gidumina sa LPU Lady Pirates ang set 1, 2 ug 3. Busa, fourth place ang Davao Eagles nga dunay 50,000 pesos nga cash prize. Third place ang LPU Lady Pirates nga nakadawat og 80,000 pesos. Sobrang saya po, ang daming pong supporters, ang daming nanonood, iba yung experience. Mas kulbahinam ang championship match, tali Letran Lady Knights ug DLSU. Naglisod na pag-apas ang Letran Lady Knights sa puntos. Natapos ang first set nga sobra katunga ang lamang sa kalaban sa score nga 25-12. Sa second set, misulay pag-apas ang Letran Lady Knights, apan pakyas gihapon sa score nga 25-16. Sa final set, nalupigan gihapon sa kalaban ang Letran Lady Knights.
Natapos ang kompetisyon nga nasungkit sa Letran Lady Knights ang second place ug nakadawat og 100,000 pesos. Sobrang saya po, syempre. Parang first time po namin na-invitahan dito. Parang sobra po yung saya namin kasi minsan lang po yung mga paglaro dito. Kaya sobrang blessed po kami. Sa special awards, Best Opposite Attacker si Judiel Nitura o Best Libero si Lara May Silva nga pulos Letran Lady Knights. Best Setter Sub si Venice Puzon sa LPU Lady Pirates. Nakadawat sila og tag 5,000 pesos matag usa. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ikaalarma sa Integrated Provincial Health Office sa Zamboanga del Sur ang kalit nga pagsaka sa kaso sa chikungunya sa probinsya. Hinoon, walay natala nga namatay sa mong sakit. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Kung sa milabeng tuig anaalang sa 28 ang reported case sa chikungunya sa probinsya sa Zamboanga del Sur, gikaalarma karon sa Integrated Provincial Health Office ang pagsaka sa kaso niini karong tuiga. Sa tala sa IPHO, sukad Enero hangtod Hulyo, ana sa 218 ka kaso sa chikungunya kung diin pinakataas nga tala sa lungsod sa Tabina nga dunay 47 ka kaso. Gisundan sa Lapuyan ug Dinas nga dunay kapin 30 ka kaso. Ang chikungunya usa ka sakit nga makuha sa mga lamok nga dunay chikungunya virus. Apan kung ikumpara matud pa kini sa dengue, mas peligroso gihapon ang sakit nga dengue. Apan dili gihapon kuno angay magkumpiyansa. Ang dengue naa siya straight nga high grade fever for 2 to 3 days dayon abdominal pain, whereas ang kaning chikungunya 1 to 2 days nga fever dito na dayon mo appear ang rashes, erythematous, murag medyo dagko siya compare sa dengue. Ang chikungunya is naa siya joint pain. Wala say ginapiling edad ang sakit, tungod dunay 2 anyos nga bata ang nataptan na og bisan senior citizen. Sumala sa IPHO, sama sa ginahimo aron mabatukan ang dengue, himuon sab ang 5S o search and destroy, self-protection, seek early consultation, say yes to fogging ug sustain hydration. Gimanduan na sab nila ang kada barangay nga magpahigayon og clean up drive kada adlaw, laki pang pagpahigayon og fogging. Padayon sab ang ilang monitoring sa ahensya, ilabi na kung makasinati og mga pag-ulan ang probinsya. Kung pananglitan na atay kauban sa pamilya nga nag-experience na og kanang hilana, nag-joint pains, pinaka-himuon gyud nato is mudangot sa atong pinakaduol nga health center or health facility para ma-check up and maobserbaran. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Mabulo kong gibuksan ang Higalay Festival 2024 sa Cagayan de Oro City sa Rio de Oro Boulevard at tubangan mismo sa Cagayan de Oro River. Ano yung report? Mabulo kong gibuksan sa Cagayan de Oro City LGU, pinaagi sa usa ka fireworks display at tubangan sa Cagayan de Oro River ang month-long celebration sa tinuig nga Higalay Festival sa syudad. Formal kining giablihan niadtong Biyernes, Agosto 2 sa Rio de Oro Boulevard nga giagi sa usa ka panagtigom sa mga lokal nga leader sa syudad, ingon man mga partner group ug agencies. Siyempre, wala sab nagpauwahi. Gipakita sab ang mabungahong kultura ug mabulokon nga mga performances gikan sa Higaonon tribe nga luman sa syudad ug uban pang grupo. Kay sa unang panahon, ang atong patron Senior San Agustin, ana kanunay para pagprotektar sa katawhan, para paggiya, para paghatag sa atong maayong panglawas. So, viva! Dako sab ang pagpasalamat ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy tungod sa mainitong pagsugod sa festival sa syudad. Matod sa mayor, gipaningkamutan sa LGU ang mas engrande nga selebrasyon karong tuiga aron mabati gyud sa mga Cagayanon ang kalipay ug kasadya pinaagi sa mga aktibidad nga giandam. Mas daghan ang katawan nga taliwala sa ilang mga sirkumstansya sa kinabuhi, nabati nila nga anaa ang gobyerno andam motabang kanila. Una natapos ang programa, usa ka ceremonial tying of friendship band ang gihimo nga gipangunahan sa duha ka mga nag-unang leader sa syudad nga nagpamatuod sa panaghiusa sa katawhan sa dakbayan nga giilang City of Golden Friendship.
Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Padayon lang sa paghulog sa inyong entries alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro o sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo. Bulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. LTFRB Region 10, suportado ang panawagan sa mga transport cooperative nga ipadayon ang modernisasyon sa mga pampublikong sakyanan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikakurat sa LTFRB o DOTR ang Senate Resolution 1096 nga naglaraw sa pagpasuspenso sa Public Transport Modernization Program kon PTMP. Gidugang sa LTFRB nga wala sila mahatagi og saktong oras aron mapresentas sa mga transport cooperatives sa Senado ang epekto sa PUV Modernization Program. Ang hinanakit nila is they were not given the equal chance to speak like what they give doon sa mga anti-modernization. Gibutyag niini nga dako ang mahimong epekto sa pagsuspenso sa public transport modernization sa Region 10. Ilabi pa nga ana sa 97% ang kinatibuk ang ihap sa mga consolidated franchise sa tibuok rehiyon. Dako na sabguno ang nagasto sa gobyerno sukad gipatuman ang implementasyon sa modernization program. He is firm with the stand na hanggang ngayon nasa atin yung suporta ng ating mahal na Pangulo na tuloy pa rin yung modernization program natin. Mihangyo lang sila karon sa mga kooperatiba o korporasyon nga likayan ang pagbalda sa operasyon sa ilang mga sakyanan aron dili makalapas sa probisyon sa ilang prangkisa ug dili maapektuhan ang katawhan. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Hustisya ang panawagan karon sa South UP LGU sa Maguindanao del Sur sa pagpang-ambush patay sa ilang bisi-mayor. Nagsubo karon ang lungsod sa South UP sa Maguindanao del Sur sa pagkamatay sa ambush ni Vice Mayor Roldan Benito niadtong Biyernes banda alas 5 sa hapon sa Sitio Linaw, Barangay Pandan sa South UP. Patay sab sa ambush ang escort niini nga si Weng Marcos samtang samdan ang asawa ug anak nga kauban sa bisi-mayor niadtong Tura. Hugot nga gikondena ni Mayor Reynald Bert Insular sa South UP ang pagbanhig patay sa bisi-mayor nga kauban pagayod ang iyang pamilya. Dako kuno kawad-an sa LGU ang pagpanaw ni Benito. Ilabi na nga katambayayong kini sa ehekutibo sa pagpalambo sa ilang munisipyo. Aduna kuno kini nalambigitang land conflict kaniadto apan dugay na nga naresolba. Gisalig na lang niini ang hinanaling investigasyon sa kaso sa kapulisan ug militar. Arestado ang usa ka lalaki sa General Santos City dihang nagmaoy. Samdan sab kini human nakigpinusilay sa kapulisan. Nasayran sab nga duna kini mga kasong giatubang ug nakuhaan sab og granada. Nakaangkon og samad pinusilan sa tiil, tiyan ug liog ang usa ka lalaki human napusilan sa pulis dihang nagmaoy at tubangan sa usa ka imnanan sa Purok Lower Acharon, Barangay Kalumpang sa General Santos City Biyernes alas 4 sa hapon. Sumala sa otoridad nang hagit matud pa og pinusilay ang sospek nga si alias Jojo nga taga Barangay Fatima sa General Santos City. Gani iya pang gipusilay ang kainom, swerte na lang kay wala kini naigo. Dihang dunay milabay nga pulis, gisita matud pa sa pulis ang sospek. Apan kalit lang nagpabuto ang sospek. Hinungdan nga mibalos ang pulis ug naigo ang sospek. Dahil gidala ang sospek sa ospital ug padayong nagpaayo. Na-recover sa kapulisan ang .38 caliber pistol nga gingong iya sa sospek. Lakip na ang usa ka granada nga naa sa bag. Sumala sa Kalumpang Police Station, dunay giatubang ang mga kaso ang sospek sama sa murder, frustrated murder ug illegal drugs. Wala na kini mihatag ug pahayag.
Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.